Hello Beshies! I'm RBT Pinay, Christian Vlogger, at ngayon gagawa tayo ng isang Q&A! So, Pochi says hi! Ang tagal nyo na rin hindi nakaka-appear sa video natin. So, hello sa lahat na nanonood. Welcome to my channel. I'm RBT. If you're new to this channel, please don't forget to click the thumbs up if you like this video and subscribe to my channel. Follow nyo din ako sa Instagram and on my Twitter, it's RB_T. So, ngayon yung ating Q&A video na to, matagal na talagang sinasabi ko na gagawin to. So, this is my... Muna natin for this year, 2019. Happy New Year, everyone! Chill-chillan tayo sa video na to, guys, as I answer commonly asked questions about me. Okay, so, punta tayo sa one-word question. Unang-una, ilang taon ka na? I'm 29 years old. Ano aking pre-law course? My pre-law course is actually Bachelor of Science in Management. Are you working now? Yes, I am. Ano ka sana kung hindi ka lawyer? Well, I am working right now, so malamang, empleyado. At baka hindi... Sige, kahit hindi ako magaling sa math, sasabihin ko engineer. Are you in a relationship? Yes. What's your favorite Law Student Reacts episode? I think that would be the Giving Up Tomorrow na reaction video ko. Kasi dun talaga nag-start yung idea na gagawa ng Law Student Reacts na video. Now, punta naman tayo sa medyo hindi siya one-word questions. Weird trivia about you. Weird trivia about me. Siguro one weird trivia ngayon na ginagawa ko is pag nanonood ako, guys, ng mga YouTube video, hindi ko alam, baka psychological lang talaga siya. Pina-fast forward ko siya. Tapos parang nasasanay na ako pati yung sa pag-i-edit ko ng videos ko. Parang mas gusto ko na mabilis. Ba't ka nag-start ng YouTube channel? Well, una-una talaga, kung nakikita nyo yung mga past videos ko, it's for vlog purposes. Ma-record lang talaga yung mga ganap sa buhay ko, yung mga pangyayari. And not really so much na maging ganito siyang platform siguro. But then, it transitioned into this when... Yun nga, nag-start sa Giving Up Tomorrow. So, isang reason din talaga na gusto kong magkaroon ng YouTube channel is aside from chronicling yung mga nangyayari sa buhay ko na something I would look back again, tapos sasabihin ko, ay wow, ganito din pala yung itsura ko, this is how far I've come, ganito ako dati. Yung isang reason is, para sa akin, kasi parang ano din siya parang, alam mo yun, may ma-reach kang mga tao na hindi mo talaga ma-reach siguro sa araw-araw ng buhay mo. And if you can share the word of God to them, and if you can be a blessing to them. So, di ba, parang napakalaking, ano na yun, na nagawa mo kahit pa paano yung purpose mo sa life mo. Why did you title it Law Student React? Yan talaga, guys. It was just, first, it's for SEO purposes or search engine optimization. And siguro gusto ko rin makahanap ng niche ko, which is sa law-related na topics. Hindi naman kasi, hindi naman ako lawyer. Hopefully, magiging lawyer someday. Pero yun nga, parang at the start, pinaklaro ko na agad na isa lang law student pa lang. So, yung level of knowledge and yung technical know-how sa law, yun pa lang, diba? Yun yung branding ko, yun yung para sa akin, mas makaka-catch siya ng algorithm ng YouTube. Kasi alam nyo, di ba, napaka-complicated naman talaga for the YouTubers out there. Napaka-complicated talaga ng algorithm ng YouTube. So, when I uploaded yung Giving Up Tomorrow, na-shock lang talaga ako na bigla siya nag-gather ng ganun views. And I do believe it was first, then talaga yung Give Up Tomorrow na topic na yon. And then the second, it was made as a suggested video. Kasi nga, I think it really helped na linagay ko nga yung keyword na Law Student Reacts. Will you continue the channel even if lawyer ka na? Honestly, hindi ko alam kung makakontinue ko pa yung channel na to. Kasi, guys, sobrang grabe yung time na kailangan ilaan kung magde-decide ka na mag-YouTube. And as they say, laging sinasabi ng mga YouTuber, if you're in it for the money, you have to be really patient kasi it will take time. So, if you're in it for the money, baka mawalan ka lang ng gana. Especially if your videos do not gain traction the way you envisioned it to be.
But if you're in this kasi it's something that you like doing, it's your creative outlet, hindi ko naman sasabing passion, pero you know, parang hobby mo, then, Next, what's your relationship advice in correlation with your legal education? With, co-ownership ng mga bagay-bagay, as much as possible when you purchase a significant, yung talagang malaki yung ilalaan na pera, klaruhin nyo kung paano nyo yun ililiquidate in case maghihiwalay kayo. From the start, ikaklaran nyo talaga. So, kanino ba pupunta yan? Or if pupunta lang sa isang tao, magkano yung ibabalik sa'yo? If ever kailangan mag-ano ng assets na hindi pa naman kayo kasal, walang samaan ng loob. And another thing din siguro is, yung isa na-learn ko kasi sa cases ng mga VAUSI, yung violence against women and children, is yung battered women syndrome. Yung mga lalaki talaga may tendency na mga abuso is they will do it again. And if he does it again to you, mas malaki talaga yung probability na maulit-ulit ng yon hanggang sa kasal na kayo. Kahit sabihin niya pang magbabago na ako, he will try to woo you back again. Sabi nga nila may 3 stage yan. Yung battering, yung wooing, and then yung babalik ulit sa abusive stage. So, yun. Take note lang talaga sa mga ladies. If he does it once, and then you forgave him, but if he does it again, think twice talaga sa relationship na yan. Dito naman sa mga married, well, if you have also a significant chunk of, gumawa kayo ng prenup. I'm not saying na maghihiwalay kayo. Pero it's better din na to protect na din your assets from the onset. Kasi napakabilis ngayon, if I'm not mistaken, talagang parang inaano talaga nila na magkakaroon ng divorce bill. So if ever magiging mas madali yung divorce sa Pilipinas, and I'm so not promoting that, pero dun lang yung assets. And then another thing is, gumawa kayo ng estate plan in case na may mangyari sa inyo, sinong mag-aalaga ng anak ninyo, in case na mamatay yung isa, paano ba yung division ng assets. Meron naman talagang legal succession in place. Pero as much as possible, this is not just relationship advice, kahit sa life nyo, gumawa kayo ng last will and testament. What's a life advice na importante din in correlation sa legal education ko? Read the fine print. In anything na pipirmahan nyo o kailangan nyong in anything na may pipirmahan kayo, kahit in a rush kayo, kahit sinasabi nyo, oy, nirarush ako ng taong yun, mahirap kasi na i-invalidate yung inyong consent, especially kung talaga may pirma kayo and you are of age, hindi naman kayo minor, hindi naman kayo insane, hindi naman kayo imbecile, mahirap na sasabihin nyo lang, it was in a rush. So, read the fine print. So, dito na tayo sa lightning round, guys. Ako naman talaga yung nagtatanong sa sarili. Usually, pag RB chats, tinatanong ko to sa mga guests ko. Well, ngayon, ako lang talaga mag-isa. First, highlighter or pencil? Definitely both. Pwede bang both? O sige, highlighter. Mas ginagamit ko during my law student days yung highlighter. Bahay o cafe? Hindi talaga ako nagkagusto na mag-study sa cafe. Well, physically, medyo imposible talaga siya, lalo na nang nag-transfer ako dito sa probinsya kasi malayo yung inuuwian ko sa mga malalapit na cafe. And usually, dito naman, maaga pang nagpo-close yung mga cafe. So, hindi ka talaga makakapag-aral. Tapos, nagtatrabaho naman ako pag 8 to 5. So, after 5, pasok ka na, tapos lalabas ka ng mga 9, wala ka na talagang oras, baka wala ka ng masakyan, or gabi na masyado pag magde-drive ka na mag-isa ka lang. So, yun, bahay talaga yung mas preferred choice ko na place of study. Sa mga bar subjects, wala talaga akong masasabing confident ako sa any subject at all, guys, as in. Pero, definitely, one of my parang favorite subject ko na lang kasi mahilig ako magbasa ng mga ganong case is yung labor law. One hidden talent that you have. Pagkanta, singing. Oh, siguro yun, singing. Sample. All the shine with thousand spotlights, all the stars we steal from the night skies will never be enough, never be enough for me, never. But
ka? Ba't mo gustong maging abogado? Alam niyo yun guys, yung paano ba? Masasabi ko talaga siyang parang yung pagkuha ko ng law was an answer to a series of prayers that I have. Hindi siya yung tipong, ay gusto talaga mag-abogado since bata pa ako. You go through a phase na iba-iba yung gusto mong maging paglaki mo. Siguro naging part din yun ng phase na yun. Pero, honestly, parang faith story, testimony time to na when I accepted Christ as my Savior talaga, parang nawala na sa akin yung parang desire na maging pushy, na maging maging masyadong driven sa isang pangarap. Parang I surrendered it to Him and surrendered it to His will. And I really prayed hard na, Lord, ito ba yung path na gusto mo? And it was answered, not through signs, not through anything. Parang naging quiet answer lang talaga siya sa mga prayers ko na na-provide yung resources na kailangan ko na. Hindi naman malaki yung sweldo ko, guys. Pero ako yung gumastos sa law school ko kasi syempre hindi naman kami mayaman na families. Rule na sa bahay namin na syempre you have to support yourself and you have to provide for yourself. And that's an advice din naman siguro sa mga bata. Hindi kailangan na like para lang sa graduate school yun. Kasi alam niyo yung buhay natin, hindi naman talaga siya parang compartmentalized na pag nag-aaral ka, yun lang talaga yung iisipin mo. Marami sa atin dyan ang maraming pinagdaanan at may pinagdadaanan sa buhay na sumasabay. Sumasabay yung problema sa pamilya, sumasabay yung financial na problem like nahihirapan makalakap ng resources na mapatapos. They're working on their own. Working student sila or nagtatrabaho sila just to put themselves through school. So, yun talaga yung buhay eh. That's part of it. And we can either choose to be bitter about it or choose to be joyful na those experiences taught us to be stronger, taught us to rely on God more, and talagang taught us na kaya natin yung life na yan. How do you deal with bashers or haters? Guys, marami akong yan. And as much as parang rude siya na advice, I would say na just ignore them. Especially kung feeling mo hindi naman talaga constructive yung sinasabi nila. Kasi sa channel ko, this is a this is a ground talaga for different kinds of opinion, for dissenting opinion, or for those who agree or may iba silang pananaw. Which is fine with me. I respect that, especially if meron naman silang basis at meron naman talagang sense yung mga sinasabi nila. I welcome dissenting opinions. Pero, pag mga mema na lang talaga, na parang naman personal or iba yung trip nila sa buhay, kini-question yung mga pinagagawa mo, just ignore them. Kasi pag hindi naman talaga yan constructive, they don't deserve the time of your day, a piece of your heart, of your mind. They don't deserve, or you shouldn't allow them to steal your joy. And that I think applies kahit sa buhay. Kung may mga bully ka, or may mga basher, or may mga hater ka sa life, don't let them steal your joy. Lalo na, just take out the good sa mga sinasabi nila, keep it, and then throw out the bad parts. Guys, kung nag-enjoy kayo sa aking question and answer, salamat sa panonood hanggang sa huli. Don't forget to like this video and subscribe na rin po kayo, and also push that notification button para ma-notify kayo every time I upload a new video. Stay happy, stay positive, stay blessed. Bye!